Ang babae ay dumalo sa birthday party ng kanyang kaklase, ngunit ang lalaki sa kanyang likuran ay palihim na nagbuhos ng kung anong likido sa kanyang tasa nang hindi niya namamalayan. Pagkatapos, hinikayat siya ng tatlong lalaki na inumin ito ng sabay-sabay. Sa sandaling matapos siya, nagsimula siyang mahilo at makaramdam ng antok. Sa pag-aakalang lasing na siya, sinabi niya sa kanila na uuwi na siya. Gayunpaman, pinalibutan siya ng tatlong lalaki na may masasamang ngiti. Hindi nila siya pinaalis hanggang sa sumapit ang gabi. Bumaba ng hagdan ng dalaga, habang ang buhok nito ay magulo. Nagtawanan ng tatlong lalaki na parang walang nangyari. Galit na galit, itinapon niya ang perang ibinigay sa kanya bilang isang insulto. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay at halos hindi niya naisara ang pinto bago umiyak. Narinig ni Ivan ang ingay at nagmamadaling lumapit upang itanong kung ano ang nangyari, ngunit siya ay patuloy na umiiyak at nahihirapang sumagot. Nang makita ni Ivan ang mga pasa sa kanyang mga binti, agad niyang naintindihan ang lahat. Patuloy niyang pinapakalma ang kanyang apo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi sa kanya ng dalaga kung ano ang nangyari. Mas maaga sa araw na iyon, naglalakad pa uwi ang dalaga gaya ng dati. Nakuha ng kanyang kagandahan ang atensyon ng tatlong tulisan sa malapit. Nakilala pa niya ang isa sa mga lalaki. Nagsinungaling sila, sinabi sa kanya na may birthday party sa itaas at gustong imbitahan siya ng lalaking nag-host nito. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit ang dalawa ay lumuhod sa kanya, nagmamakaawa sa kanya sa publiko. Walang choice ang inosenteng babae kundi sundan sila sa itaas. Pagkatapos, lumaganap ang eksena kanina. Si Ivan, na ngayon ay lubos na nababatid kung ano ang nangyari, ay nanatili sa kanyang tabi at tinulungan ng kanyang apo pabalik sa kanyang silid. Pagkatapos, kumuha siya ng palakol at lumabas ng bahay habang nagsisimulang kumulo ang kanyang dugo. Handa na siyang harapin ang mga hayop na iyon. Ngunit nang pababa na siya ng hagdan, nakasalubong niya ang isang kapitbahay. Si Jack, na napansin ng karaniwang kalmado at mabait na si Ivan, na ngayon ay nilalamon ng galit, ay mabilis na pumasok at nagtanong kung ano ang nangyayari. Si Jack, bilang isang pulis, ay nakikinig sa nangyari at sinabihan si Ivan na huminahon. Tinitiyak siyang hahawakan ito ng pulisya. Hindi ito nagtagal, si Jack at ang kanyang mga kasamahan ay nagpakita sa apartment, sinira ang pinto, at hinuli ang tatlong lalaki. Dahil sa takot, napaihi sila sa sobrang takot at umamin kaagad. May nakita pang ang mga bahid ng dugo ang mga pulis sa bedsheets. Ang ebidensya ay hindi may kakaila. Handa na silang ibalik ng kapitan sa istasyon, ngunit dumating ang hepe ng pulisya. Ang isa sa mga kriminal ay ang kanyang bunsong anak. Hinihiling niyang muling buksan ang kaso, na inaangkin ang maling pag-uugali ng pulisya sa panahon ng interogasyon. Kahit na ang kapitan ay isang tapat na tao, ang hepe pa rin ang kanyang superior. Kaya, ang tatlong lalaki ay pinroseso sa istasyon at pagkatapos ay inilabas. Hindi pa ito alam ni Ivan. Buong araw niyang pinapanood ang kanyang apo na umiiyak, tumatangging umalis ng bahay, at pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Ang tanging magagawa niya ay umasa na ang mga pulis ay maghatid sa kanya ng magandang balita. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Ivan ng tawag mula sa opisina ng taga-usig. Gusto nilang ayusin ang kaso, ngunit tumanggi si Ivan. Ipinatawag ng taga-usig ang dalaga para sa isang pulong at hinihiling sa kanya na ipaliwanag kung paano siya inatake. Ngunit pagkatapos niyang ibahagi ang mga detalye, naglabas siya ng isang masamang paratang na nagmumungkahi na ibinenta niya ang kanyang sarili para sa pera. Ang kanyang tono ay dismissive at ang kanyang mga salita ay malalim. Ang dalaga ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan. Umuwi siya ng mas masama ang pakiramdam at sa kanyang kawalan ng pag-asa, sinubukan niyang kitilin ang sarili niyang buhay ng maraming beses. Gayunpaman, laging nandyan si Ivan. Inaaliw siya at nangangako na makukuha niya ang hustisyang nararapat sa kanya. Isang araw, habang pababa si Ivan, nakita niya ang tatlong hayop na pinalaya ng mga pulis nang hindi nahaharap sa anumang kahihinatnan. Nagsimulang kumulo ang dugo niya. Hindi niya ito maaaring payagang hindi ito maparusahan. Ang dalaga ay pinahirapan ng tatlong iyon, ngunit dahil ang isa sa kanila ay anak ng hepe ng pulisya, sila ay pinalaya. Nag-aapoy sa galit si Ivan. Hindi niya kayang makitang nahihirapan ng ganito ang kanyang apo. Kaya, nagsisimula siyang magplano kung paano ayusin ang mga bagay. Kinuha niya ang lahat ng kanyang mga medalya sa militar at dumiretso sa korte ng distrito upang makipagkita sa punong taga-usig. Ang kanyang mga medalya,
na kumikinang sa kanyang dibdib, ay kumakatawan sa kanyang mga taon ng paglilingkod at karangalan. Umaasa siyang sapat na ito para itulak ang hustisya laban sa mga mababang buhay na ito. Pero tinawanan lang siya ng prosecutor at isinara ang kaso ng may pang-iinis na nagpapakita na binayaran din ng lalaki para manahimik. Kahit isa siyang veterano, hindi niya nirespeto si Ivan at sinabi sa kanya ng taga-usig na ang kaso ay walang katibayan. Nakipaglaban si Ivan para sa kanyang bansa at nakuha ang mga medalyang iyon ng patas. At ngayon, ito ang pasasalamat na natatanggap niya. Galit na galit, sinumpa niya ang tiwaling opisyal, isinara ang pinto sa likod niya, at lumabas. Pag-uwi ni Ivan, nakita niya ang isang sulat mula sa hepe ng pulisya na naghihintay sa kanya. Sa loob ay isang stack ng cash. Sinusubukan nilang suhulan siya para pabayaan ito. Ang insulto ay nagtutulak kay Ivan sa sukdulan. Kinuha niya ang pera, dumiretso sa bahay ng pinuno, at inihagis ito sa kanyang mukha. Kung ang sistema ay hindi magbibigay sa kanya ng hustisya, gagawin niya sa kanyang sariling mga kamay ang hustisya na nararapat. Pumunta si Ivan sa bangko at ibinenta ang kanyang lumang bahay sa kanayunan, ang isa na malapit ng gibain. Umalis siya na may dalang $5,000 na cash. Pag-uwi niya, sinabi sa kanya ng babae na dumaan ang tiya niya kanina. Magbabakasyon siya at nag-iwan sa kanya ng susi para alagaan ang mga ibon habang wala siya. Nagbibigay iyon ng ideya kay Ivan. Dumiretso siya sa bahay ng tiyahin at mula sa bintana, tanaw niya ang bahay na tinitirhan ng 3 hayop. Tinitigan niya ito ng matagal at sa matagal na panahon dahil sa karanasan niya sa paggamit ng baril, alam na niya kaagad na ito ang perpektong lugar. Pumunta si Ivan sa isang maliit, nakatagong palengke at nakahanap ng lokal na nagbibenta ng armas. Kapag narinig nila ang tungkol sa kwento ng dalaga, nagpapakita sila ng ilang pakikiramay. Walang sabi-sabi, dinala nila siya sa silid sa likod. Si Ivan ay pumili ng isang sniper rifle. Sinusubukan niya ito at makikitang mahusay pa rin siya sa paggamit ng baril. Ito ay gumagana ng perpekto. Sa katunayan, si Ivan ay isang veterano sa paggamit ng sniper at nakakuha pa ng medalya para dito para sa kanyang pagiging marksmanship. Nang gabing iyon, itinago niya ang baril sa aparador ng kanyang kapatid na babae. Ngayon, ang kailangan na lang niya ay ang tamang sandali para gawin ang kanyang misyon. Si Ivan ay tahimik na nanonood sa mga susunod na araw. Napapansin niya na ang 3 hayop ay laging nagkikita sa iisang lugar tuwing Miyerkules. Ngayon ay Miyerkules. Siya ay gumaganap ng maayos na nagpapanggap na nakikipag-chat sa ilang mga kaibigan habang siya ay nasa labas na nagbabantay. Nang makita niya ang 3 lalaki na umakyat, naghintay siya hanggang sa sila ay magambala, pagkatapos ay tahimik na umalis. Mabilis siyang tumakbo sa bahay ng kanyang kapatid, kinuha ang rifle, at nag-set up sa perpektong lugar. Mula sa kanyang kinatatayuan, tinitigan ni Ivan ang 3 lalaki. Pinapatatag niya ang sniper at tinutukan ng mga hayop sa kabilang kalye. Ngunit ayaw ni Ivan na patayin sila ng tahasan. Gusto niyang magdusa sila. Ang batang lalaki sa gitna ay may hawak na isang bote ng champagne sa pagitan ng kanyang mga binti. Sa sandaling buksan niya ang bote, hinila ni Ivan ang gatilyo. Sa tumpak na timing, hindi napansin ang putok ng baril sa pamamagitan ng paghahalo ng tunog ng bote. Mabilis na kinuha ni Ivan ang shell casing, itinago ang rifle, at naglakad pabalik sa kanyang mga kaibigan na parang walang nangyari. Maya-maya ay may dumating na ambulansya at maraming tao ang nagkukumpulan. Ngunit kapag napagtanto ng mga tao na ang taong nasugatan ay isa sa mga pasaway sa kanilang lugar, nagsimula silang pumalakpak. Dahil sangkot ang anak ng hepe ng pulisya, nagmamadali ang hepe para mag-imbestiga. Nang mapansin niya ang butas ng bala, nagsimula siyang maghinala, ngunit ang iba ay sinasabi na aksidente lang ang nangyari. Ang bote ay aksidenteng sumabog at nabasag. Nang makitang hindi nasaktan ang kanyang anak, nagpa siya ang hepe na palampasin ito. Dahil sa desisyong ito, naging kampante ang 2 lalaki. Hindi nagtagal, nagkita ulit sila sa apartment. Tulad ng dati, si Ivan ay umalis nang hindi napapansin at umakyat sa itaas, naghihintay ng perpektong sandali. Nang lumabas ang isa sa mga lalaki, itinutok ni Ivan ang kanyang sniper sa tangke ng gasolina ng sasakyan. Sa ikalawang paghila niya ng gatilyo, ang kotse ay sumabog sa apoy. Ang lalaki ay halos hindi makatakas, ngunit ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay nilamon ng apoy. Umalingaw-ngaw ang kanyang pag-iyak habang pinapanood ni Ivan na nagtatago sa karamihan, kalmado at hindi nababahala. Gayunpaman, hindi maalis ni Jack ang pakiramdam na may nangyayari. Hindi nagkataon ang 2 aksidenteng ganito, lalo na't kapwa konektado sa apo ni Ivan. Napatingin siya kay Ivan pero tahimik lang. Maya-maya, bumalik ang hepe ng pulisya upang makahanap ng isa pang butas ng bala. Sigurado na siya ngayon na hindi aksidente ang nangyari, paghihiganti yun.
Binalaan niya ang kanyang anak na manatili sa loob at lumayo sa mga bintana. Nang marinig ni Mike na may humahabol sa kanya, nagsimula siyang magpanik. Inayos niyang muli ang mga furniture, sinarado ang mga kurtina, at ginagamit ang mga halaman bilang pansamantalang mga kalasag. Habang ang kanyang dalawang kaibigan ay malubhang nasugatan, si Mike ay nagsimulang mabaliw. Ang kanyang takot ay nilalamon siya, hindi makapag-isip ng maayos. Lumalala ang kanyang mga takot at hindi siya mapakali. Samantala, si Jack ay nagtungo sa bahay ni Ivan, umaasang makipag-usap, ngunit wala si Ivan sa bahay. Tumingin si Jack sa paligid at may napansin. Isang susi sa mesa. Binanggit ng dalaga na ito ay para sa lugar ng kanyang tiyahin sa ika-14 na palapag. Dito, napagtanto ni Jack ang kanyang mga hinala. Pag-alis niya, tahimik niyang ibinulsa ang susi. Pagkalipas ng ilang araw, ang hepe ng pulisya, na pinagmamasdan ng kanyang anak na lalong lumalala ang kondisyon, ay nagpa siya na oras na para kumilos. Tinipon niya ang kanyang koponan at nagtungo sa bahay ni Ivan, umaasa na makahanap ng patunay. Ngunit pagkatapos maghanap sa lugar, dumating sila na walang laman. Galit na galit, handa nang sumuko ang pinuno. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Dumating ang tita ng babae, bumalik para kunin ang susi niya. Agad na napagtanto ng pinuno ang koneksyon at sumugod ang lahat sa kanyang apartment. Pagpasok pa lang nila, napansin ng hepe ang perpektong tanawin ng lugar ni Mike mula sa bintana. Nilingon niya si Ivan at nakita niya ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Malinaw na ang lahat ngayon. Si Ivan ang nasa likod nito. Ang kailangan lang ng hepe ay ang sandata para mahuli siya. Nagsimulang maghanap ang isang opisyal at kalaunan ay may nakita sa aparador. Binuksan niya, pero imbes na baril, isang rolyo ng puting papel ang nahanap nila. Maging si Ivan ay mukhang gulat na gulat. Alam niyang itinago niya ang baril doon. Paano ito nawala? Kahit na walang matibay na ebidensya, buo pa rin ang isip ng pinuno. Habang binabalaan niya si Ivan na layuan ng kanyang anak, malamig na tinitignan siya ni Ivan sa mata at sinabing, "Hindi ako titigil na makamit ang hustisya." Nataranta ang pinuno, hinawakan si Ivan sa kwelyo, sa pag-aakalang nasa panganib na ang kanyang anak. Nagmamadali siyang bumalik sa apartment ng kanyang anak, kumatok sa pinto, ngunit walang sumasagot. Desperado, inilabas niya ang kanyang baril at pilit na binuksan ang pinto. Maya-maya lang ay isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Lumalabas na si Mike, na nabaliw sa takot, ay nawalan ng kontrol at binaril ang taong nasa labas ng pinto. Sa palagay niya ay dumating si Ivan para sa paghihiganti at sa kanyang gulat, hinila niya ang gatilyo. Kahit na nakaligtas si Ivan sa paghuli sa kanya, siya ay naiwang nagtataka kung ano ang nangyari sa baril na nakatago sa aparador. Iyon ay hanggang sa isang araw, nakasalubong ni Ivan ang kanyang kapitbahay, na si Jack. Nakita ni Ivan si Jack na hawak ang sniper rifle at agad na naintindihan ng lahat. Alam ni Jack ang ginawa ni Ivan. Bilang isang pulis, nabigla si Jack sa una. Pagkatapos, kinumpiska niya ang baril ni Ivan ngunit hindi isiniwalat kung ano ang ginawa ni Ivan. Simpleng sinabi lang kay Ivan na, "Malaya ka na." Umuwi si Ivan at maya-maya ay narinig niya ang isang pamilyar na kanta na tumutugtog. Salamat sa kanyang pagsisikap, handa na sa wakas ang kanyang apo na palayain ang kanyang sakit at magsimula ng bagong buhay. Nakatayo sa labas ng pinto, nakikinig sa musika, hindi mapigilan ni Ivan ang kanyang mga luha. Sa pelikula, si Ivan ay isang matanda, isang byudo. Siya ay nagretiro na, pero malakas pa rin, ang mukha ay puno ng mga kulubot at nahihirapan ng maglakad. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paglilibot sa mga lansangan o paglalaro ng chess sa pagdating ng sikat ng araw kasama ang ilang matandang kaibigan. Katulad din siya ng mga matatandang madalas nating nakikita. Gusto lang ni Ivan na maging mabuting mamamayan. Kahit na pagkatapos ng nangyari sa kanyang apo, umaasa pa rin siyang haharapin ng mga awtoridad ang sitwasyon. Dinala ni Ivan ang kanyang apo upang makipagkita sa taga-usig na nakasuot ng jacket na natatakpan ng mga medalya ng militar, nakikinig sa anunsyo ng taga-usig. Ngunit kapag napagtanto niya na ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay walang silbi, ang kanyang karaniwang paraan ng pag-iisip at pagkilos ay ganap na nagbabago. Naniniwala siya na ang bala ay mas malinaw na wika, mas madaling maiintindihan ng mga tao. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.